Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Kayo po ay Ito na ang mga unang balita. Matinding baha naman ang naranasan sa ilang lugar sa Malay, Aklan dahil pa rin sa pag-ulang dala ng hangin habagat na nahahatak ng bagyong Francisco. Sa barangay Manok-Manok sa Boracay, nalubog sa baha ang isang basketball court. Binahari ng ilang iskinita at bahay. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi. Dahil naman sa lumalakas na alon, nagtulong-tulong ang mga mangingisda sa Basco, Batanes na buhati ng mga bangka at dalhin na sa mas ligtas na lugar. Pasamantala namang stranded ang mga motorista sa isang kalsada sa Glan, Sarangani. Natumba kasi ang isang puno sa isang poste ng kuryente dahil sa malakas na ulan. Kita sa video ang pag-spark ng kuryente sa poste. Apektado niya ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Mic check. May mamungkahi ang House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagmamarka ng ebidensya para hindi maantala ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Ayon sa House Prosecutors, dapat maglaan ng karagdagang araw para dito. Para naman sa mga abogado ng bise, mapapabilis ang proseso kung dadagdagan ang mga tauhan na magmamarka ng mga ebidensya. Pinabulaanan naman ng defense team na ginagaya o kinokopya nila ang listahan ng mga testigo ng prosecution. Sabi ni Attorney Michael Poa, halos sabay lang sila ng House Prosecution Panel na nagsumite ng kanilang pre-trial briefs. Desisyon daw ng parehong panig kung sino-sino ang isasama nila bilang testigo. Bukas maglalabas ng pre-trial order ang impeachment court kung saan nakasaad ang mga napagkasunduan sa pre-trial conference. Pinalawig ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang deadline sa pagsumite ng mga komento ng prosecution, defense at kampo ng mga biktima sa report kaugnay sa kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ikalawang status conference, nagbabala rin ng Trial Chamber 3 sa iba't ibang kampo na huwag magkomento ng kung ano-ano sa media tungkol sa kaso ng dating Pangulo. May unang balita si Mark Salazar. Sa maiksing pagdinig ng International Criminal Court o ICC tungkol sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, winarningan ng Trial Chamber 3 ang mga abogado ng magkabilang panig na huwag nagkokomento sa media ng kung ano-ano tungkol sa kaso. The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings. Ang warning na ito ay bunsod ng mga interview na ibinigay ng dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Kabilang ang mga komento niya laban sa desisyon ng Appeals Court noong isang taon na nagkukumpirma ng jurisdiction sa kaso ni Duterte. Sinita na siya noon ng Appeals Court. Kaufman gave at least 2 interviews commenting on the decision. Some of those comments were his personal view. In the light of this previous history, this trial chamber feels it incumbent to repeat the reminder or warning to all counsel in the case. Pinaalalahanan din ng korte ang media at ang mga nasa social media na maging accurate at patas sa pagre-report tungkol sa kaso. Appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news. What we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly
what is said in court. Hindi dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Duterte, pero sa September 7, 2026, inaasahan ng Trial Chamber 3 na haharap na sa kanila si Duterte, maliban kung mapatutunayang hindi kaya ng kalusugan nito. Sa July 14 magpapatuloy ang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni Duterte. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Sa isang pahayag, sinabi na si Attorney Nicolas Kaufman na wala siyang nilabag habang nagsisilbing abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Kung hindi raw siya magkokomento sa media, ang mapapakinggan lang daw ay ang naratibo ng prosecution team. Binigyan din ni Kaufman na si Duterte at hindi ang ICC ang pinagsilbihan niya. Totoo na? Basaan na ngayong araw sa San Juan bilang selebrasyon sa taunang Wata Wata Festival. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, good morning. Alam mo, halata ang excitement ng lungsod ng San Juan dahil hating gabi pa lang may mga nakita na tayo naghahanda ng kani-kanilang swimming pool sa Basaan Zone para sa selebrasyon ng Wata Wata Festival. Mag-aalas 12 ng hating gabi, pinagtutulungang buhati ng ilang residente ang foldable swimming pool at balloon arrangement na ito sa kahabaan ng pinaglabanan dito sa San Juan. Para yan sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival ngayong araw, June 24. Mahigpit kagabi ang seguridad sa paligid ng City Hall sa pinaglabanan na itinalagang Basaan Zone. May checkpoint ang San Juan Police sa mga dumaraang motorista. Puspusan din ang pagtatayo ng gagamiting stage para sa programa ng Wata Wata Festival. Abala naman sa pagliligpit ang ilang food stalls na ito na bukas na noon pang June 17, huling araw nila ngayong Miyerkules na mismong Basaan. Alas 4 ng madaling araw nang dumating ang ilang residente para makisayaw sa tugtugan. Umindak sila habang ine-enjoy ang Basaan. Excited daw sila sa taunang selebrasyon na tradisyon ng mga San Juanileño. Excited po kami kasi inaabangan namin na makabagong San Juan Wata Wata. Ito ang bendisyon ni San Juan Bautista na kung saan kailangan mong mabasa every June 24 para lalo kang maging malakas at laging maging masaya ang San Juan City. Every year talaga, tradisyon to ng bawat taga San Juan. Masaya, sobra. Kaya kailangan magpapabasa ka talaga. Bawal magalit. It's a blessing. Bukod sa street dance competition at float parade, may libreng concert para sa mga makikisa sa Basaan. Ang Basaan Zone sa Wata Wata Festival ngayong taon ay sa kahabaan ng Pinaglabanan Road sa pagitan ng P. Guevara at N. Domingo Street. Ipinagbabawal ang paggamit ng maruming tubig, water bomb, high pressure hose at ang basaan sa labas ng nasabing lugar. Bawal buksan ang mga dumaraang sasakyan. Ang mga lalabag ay papatawan ng 5,000 pisong multa at pagkakakulong ng hanggang 10 araw. Ayon sa San Juan City LGU, nasa halos 500 ang bilang ng PNP personnel at Barangay Task Force Discipline na nakadeploy ngayong araw para masiguro ang seguridad at kaayusan sa pista. Mayroon ding K9 units na rumuronda sa Basaan Zone. This time nag-add lang kami ng measure namin. Itong red flag natin kasi dahil maingay, saka maraming tao, hindi kami kakarinigan. Kaya kapag ito, yung tropa natin, kapag nakita na sila ng mga kabataan na medyo unruly na, hindi na kailangan pa magsuntukan, pero pag nakita natin pwede na pagsimulan, itataas lang nila to para mabilis kami makapag-responde. At ang paalala ko po, ito po ay isang responsible na pagbabasa sa isa't isa. Kaya kung ako kayo, huwag na kayo mambasa outside the Basaan Zone. Pumasok lang po kayo rito sapagkat napakasaya at sigurado mag-enjoy po ang bawat isa. Susan, ilang minuto na lang magsisimula na itong parada ng mga santong tao float. Ito yung float depicting the baptism ni Jesus Christ by the Saint John the Baptist. Ayon sa San Juan City LGU, highlight sa selebrasyon sa Wata Wata ngayong taon, yung kanilang palibreng concert na dadaluhan ng ilang mga special guest daw na makikisayawan at tugtugan at kantahan para pasayahin ang mga taga San Juan. At yan, ang unang balita mula po rito sa San Juan City. EJ Gomez, GMA News.